Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay ang ikalawang representante ng Martial Artists Alliance ay nagawang atakihin si Yuwon. Bago niya ito ginawa kay Yuwon ay sa isip nito na ang representanteng ito ay mukhang hindi naman lasing kaya naman ay bakit parang kakaiba ang ikinikilos nito. Kaya naman ay inutusan ng ating bida ang nanomachine na suriin ang babae sa harapan nito, na agad namang ginawa ng nanomachine. Sabi ng nanomachine na may hindi normal na paggalaw sa mga mata nito, at ito ay nasa estado ng isang hipnosismo na dulot ng post-hypnotic suggestion. Bigla namang nagtaka dito ang ating bida sa kanyang nalaman, sabi ng nanomachine na ipapasa nito ang mga impormasyon sa kanyang utak, at bigla na nga siyang inatake nito. Nabigla naman ang mga kasamahan ng representante sa ginawa niyang ito sa Vice Lord ng demonic cult. Mabilis naman na nasalag ito ni Yuwon, sa isip nito na ito pala ang dahilan ng kanyang kakaibang ginagawa sa kanya, agad naman na napatalsik ang babae sa harapan ni Yuwon. Habang papasugod ulit dito ang babae ay tinanong nito ang nanomachine na kung may paraan pa ba para maalis nito ang kanyang pagkahipnosismo. Sabi ng nanomachine na bukod sa pagtatanggal nito sa pagkakakabit sa taong gumagawa nito, ay posibleng maialis ito sa pamamagitan ng electric shock sa kanyang ugat, kaya naman ay sabi ni Yuwon na susubukan niya ito. Nang makalapit ito kay Yuwon ay agad niya itong pinahinto at hinawakan sa kanyang ulo. Sinabihan naman siya ng ibang kasamahan ng babae na maghinay-hinay lamang ang Vice Lord sa kanilang kasama. Nagalit naman sa mga ito si 11th Council Elder Juan at sinasabi na sino ang mga ito upang subukan na saktan ang kanilang Vice Lord, at ipaliwanag ng mga ito ang ikinilos ng kanilang kasamahan. Sa malayong banda naman, ay masayang nakikita ng taong may gawa nito ang sitwasyon at napapasabi na gumagana ang kanyang plano ng mahusay. Ngayon ay kailangan niya na lang na magsalita ng isang utos at ang buong lugar na ito ay magiging isang malaking kaguluhan. Agad na sinabihan ni Yuwon ang nanomachine na umpisahan na nitong magpalabas ng electric shock, agad naman nitong sinunod ang iniutos ni Yuwon at binigyan ng electric shock ang babae na nasa kanyang harapan. Ilang sandali lamang niyang ginawa ito at tinigilan na ang pagpapalabas ng electric shock sa babae. Sumigaw naman ang isang council elder at sinabihan si Yuwon na ano ang ibig sabihin ng ginagawa nito sa representante ng Martial Artist Alliance. Habang nagmamasid ang lalaki sa dikalayuan ay napapasabi na lang ito na ginawa ni Yuwon na maging komplikado ang sitwasyon ng siya lamang, at tingin nito na wala na siyang dapat na gawin pa dito. Nang bigla naman itong damilat, at nagulat dahil sa nasa harapan nito ay ang Vice Lord. Matapos matauhan ay nagtanong ang strategist kung ano ang nangyari, at mukhang nakainom ito ng madami upang mauwi sa ganitong sitwasyon. Galit na galit naman ang taong may pakanang ito sa strategist ng Martial Artist Alliance, at napapatanong kung sa paanong paraan nitong naalis ang ginawa niyang hipnosismo. May nagpadala naman dito ng isang sound telepathy at sinasabihan siya na tigilan na nito ang mamanghapa at agad na isagawa ang plan B, na agad naman din itong sumang-ayon. Habang pinapakalma ang strategist ay pinatunog nito ulit ang lagayan ng inumin. Di naman makapaniwala ang anak ng Muyong Noble Clan sa ginawa ng Vice Lord sa kanilang strategist, at sa galit nito ay agad niyang sinugod si Yuwon at bakit niya nagawa iyon sa kanilang strategist at dahil dito ay papaslangan niya ito. Ngunit habang papasugod ito ay may isang council elder ang nagmadaling pumunta, at agad na nahawakan nito ang kanyang kamay at napigilan. Tumatawa naman itong sinasabi sa sumugod na mukha yatang minamaliit sila ng binatang ito. Matapos ay sinigawan naman siya nito at sinasabi na bitawan nito siya, ngunit bigla naman siyang nakatikim ng isang malakas na sampal mula kay Council Elder yon, at agad na pinaluhod. Sa isip naman ni Yuwon na kanina lamang ay nasa maayos lamang ito, ngunit ngayon ay bigla itong nagwala, at ang may gawa ng hipnosismo ay sigurado siyang nasa malapit lamang. Sigurado siya na ito ay hindi lamang gawa ng iisang tao, kaya naman ay ini-activate nito ang kanyang sound telepathy over hearing mode. May naririnig si Yuwon na mga pag-uusap, sabi ng may gawa ng hipnosismo ay mukhang kailangan na nitong gumawa ng isang malaking kaguluhan, dahil hindi na maganda ang sitwasyon, tingin nito na kailangan niya ng isagawa ang plan C, nang bigla namang nakalapit si Yuwon dito at sinabihan ito na sa wakas ay natagpuan din niya ito. Agad na sinakal ni Yuwon ang taong salarin sa nangyaring hipnosismo,
napatanong naman ito sa ating bida at sinasabi na bakit niya ba ito ginagawa. Sabi ni Yuwon na tingin ba nito na hindi niya ito mahahanap, sabi naman niya sa ating bida na wala itong alam sa mga sinasabi nito sa kanya, dahil dito ay hinigpitan palalo ni Yuwon ang pagkakasakal dito at sinabi na huwag na nitong subukan pa na paglaruan siya, at tinanong kung ano ang plan C na sinasabi nito. Agad na may lumapit dito at sinasabihan si Yuwon na tumigil na ito sa kanyang ginagawa. Dagdag pa nito na hindi niya maitatanggi na ang Martial Artist Alliance ay nakagawa ng isang pagkakamali, ngunit hindi sapat iyon para parusahan nito ang bodyguard ng strategist. Kaya naman ay tinanong ni Yuwon ang second strategist kung ito ba ay tunay na kanyang bodyguard. Tinatanong naman siya nito na kung ano ba ang ginagawa ng ating bida. Tinignan naman ito ng second strategist nang may pagtataka, maya-maya lang ay sinabi nito kay Yuwon na hindi niya kilala ang taong ito. Pagkarinig ng sagot niya ay nagulat naman ang lahat dito. Nagpadala naman ng sound telepathy ito at sinabi sa kanyang junior brother na wala na siyang magagawa pa sa sitwasyon na ito, kaya naman ay dapat nang isagawa ng mga ito ang plan C, habang ang taong kasama nila ay naghahanap pa sa naiwan ng Sword Demon, at tutulungan niya itong magsagawa ng isang kaguluhan. Nagulat naman si Yuwon sa narinig nitong ipinadalang sound telepathy dahil ito ay patungkol sa Sword Demon, nang bigla naman itong pumalakpak. Sa nangyari ay napahinto ang mga tao sa paligid, na maya-maya pa ay nag-umpisa ng maglaban-laban ang mga ito nang may mga puot sa ibang faction na kanilang kinabibilangan. Nabigla naman dito si Yuwon, dahil ang mga taong ito din pala ay nasa ilalim ng hipnosismo, at ang pagpalakpak ang naging sanhi upang mawalan ang mga ito ng ulirat. Napapatanong ito na kung bakit naman kaya ganito kadami ang mga nahipnosismo, at mukhang may ibang may kinalaman nito. Sumigaw naman ang isang Martial Artist Alliance at sinasabi na ang mga walang kwentang demonic cult ay inaatake sila, at hindi nila dapat na panoodin lamang ito at hayaan. At ang alok na pakikipag-alyansa ay isa lamang bitag para sa kanila kaya naman ay kailangan nilang lumaban dito. At agad nang nagsipaghanda ang mga tauhan ng magkabilang panig, maging ang mga council elder ay nagsipaghanda na din upang makipaglaban sa mga ito. Nagmamadali naman na pinahinto ang mga ito ni Yuwon, at sinabi na ang mga ito ay nasa ilalim lamang ng isang hipnosismo. Nagtaka naman ang mga ito at tinatanong si Yuwon kung ano ba ang sinasabi nito. Ipinaliwanag ni Yuwon ang kakaibang reaksyon ng second strategist kanina lamang at ang nagaganap na kaguluhan, ay lumalabas na isa lamang patibong nagawa ng kung sino upang ang demonic cult at ang Martial Artist Alliance ay maglaban sa isa't isa. Kaya naman ay nagtanong ito kung ano naman ang plano ni Yuwon na gawin nila. Sabi nito na ang mga council elders at ang mga bisita ng alyansa ay maari na utusan ng mga kasamahan ng mga ito na wala sa impluensya ng hipnosismo na huwag makipaglaban. Nagtanong naman ito ulit na paano naman ang mga nasa ilalim ng hipnosismo. Sabi naman dito ni Yuwon na tungkol sa bagay na iyon ay siya na ang bahala. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Pag-alis ni Yuwon sa mga ito, ay nagsabi ang isa dito na lahat ng elder ng Flower Mountain Clan at ng Muyangsi Clan, ay sumunod sa kanya, at agad naman na din ang mga itong umalis. Napatingin naman ang tatlong council elder sa kinaroroonan ng Lord, galit na galit itong napapasabi, na kung anong lakas ng loob ng mga ito na atakihin ang kanyang palasyo. Sa itaas ay tinatansya ni Yuwon ang nangyayaring sitwasyon sa ibaba. Sabi nito na mahirap na matukoy ng isa-isa ang mga ito, kaya naman ay sabi ng nanomachine na ang impormasyon sa nakikita ng gumagamit ay may lalagay sa isang augmented reality. Sabi ni Yuwon na markahan nito ang mga taong nasa ilalim ng hipnosismo, na agad naman na sinunod ng nanomachine. Matapos ay nagtungo na ang ating bida sa kinaroroonan ng mga ito. Sabi ni Yuwon sa nanomachine na kapag nahawakan ng kanyang kamay ang bawat isa sa mga ito ay agad niyang bigyan ng electric shock. Nag-umpisa na nga itong gawin ang mahawakan ang mga ito. Sa taglay na bilis ni Yuwon ay madali lamang nitong nabigyan ng electric shocks ang malaking bilang na mga nag-aaway na nasa ilalim ng hipnosismo. Napansin naman ng second strategist ang taong may pakana, at napasabi na ang taong ito ay ang counting guardian ng Chunmu sect. Nang matapos ay bumalik na sa kanilang malay ang mga taong napailalim sa hipnosismo, at napapatanong ang mga ito na kung anong nangyari.
Nagtataka naman ang taong may pukana nito at napapatanong kung anong klase ba ang taong ito at nagawa niyang maputol ang hipnosismo gamit lamang ang paghawak sa mga ito. Agad naman na nakita siya ni Yuwon, sa isip nito na kahit ang leader ng Flower Mountain Clan at si Muyong ay nagawa din na makawala at kung ito ang kaso, nang bigla naman na nagpakita si Yuwon sa kanyang harapan, at agad itong sinakal. Matapos ay inihampas niya ito sa lupa, napapatanong naman ito kung sino ba talaga ang taong ito. Sinubukan pa nitong lumaban ngunit agad naman na nasalag ito ng ating bida. Sabi ni Yuwon na sa tingin ba nito na makakatakas ito, matapos niya na gumawa ng kaguluhan sa demonic cult. Nahihiya naman sa nakikita ang isa at napapasabi na ang isang ito ay mula sa Chunma sect. Agad na ipinatayo ni Yuwon ang taong may pukana at nagtatanong kung ano ang pagkakakilanlan nito. Sa isip nito na gagawin niya ang bagay na ito anuman ang mangyari magtagumpay man o hindi ang kanilang mga plano. Nang bigla naman na ibinuko ni Yuwon ang bibig nito gamit ang kanyang chi telekinesis, sabi ng ating bida na ang taong kagaya niya ay magpapakamatay kapag ang plano nila ay hindi gumana. Matapos ay binunot ni Yuwon ang ngipin nito na may nakakabit na lason, at sinabi na kailangan pa nitong puntahan ang taong kausap nito kaya naman ay magkita na lang sila ulit. Ang Demonic Library ay nasa hilagang silangang parte ng Great Hall, sa labas ay madaming mga nakahandusay na mga gwardya. Sa loob naman ng basement ng Precious Library ay nagtataka ang mga bantay dahil sa kanilang mga naririnig malapit sa kanila, sabi ng isa na nagawang sirain ang Iron Gate gamit lamang ang puwersa, at pasalamat sa isang ito dahil ang trap ay na-activate, at ang Sapphire Wall ay nagawang maharangan ang pasukan, at mukhang makukulong na ang mga ito sa loob, at ang Left Guardian ay maya-maya pa ay dadating na. Nang may narinig silang ingay mula sa loob, napasabi na lang ito na mukhang sinusubukan ng mga ito na makalabas. Sa isip ng isa na ang Sapphire Stone dito ay 3 beses na mas makapal kaysa sa mga nasa loob ng Precious Library, ngunit bakit parang nababahala ito? At may narinig na naman silang malakas na pagyanig mula sa loob, maya-maya pa ay nakakita ang mga ito ng pagbitak ng Sapphire Stone, kaya naman ay sabay silang napasabi na imposibleng mangyari ito. Sa isang dako naman ay nagmamadali ng magtungo ang Left Guardian kasama ng kanyang mga instructor, nang malapit na ang mga ito ay nagulat siya sa malakas na pagsabog na nagmumula sa loob ng Demonic Library. Kaya naman ay sinabihan niya ang mga kasamahan nito na siya muna ang mauuna. Nang makarating na ang Left Guardian, ay napamura naman ito sa kanyang mga nakita. Dahil pamilyar ang mukha nito, dahil ang mga taong ito ay kasama ng mga mandirigma na nakita niya sa prosesyon, ngunit ang lumalabas na enerhiya sa tao na ito, ay ibang-iba sa mga kasamang mga mandirigma. Sinabihan naman siya nito na nadidismaya siya dahil puro mahihinang mga insekto ang nakikita niya, ngunit ngayon ay isang karapat-dapat na makakalaban ang nagpakita. Mabilis naman na sumunod ang mga kasamahan ng Left Guardian sa Demonic Library, nagtataka ang mga instructor kung sino naman ang mga ito, at ang mga ito ay mga nanghihimasok sa loob ng kanilang Demonic Precious Library, kaya naman ay sumigaw ang isa sa mga ito at tinanong na kung papaano ang mga ito nakapasok sa Secret Vault. Natatawa naman nitong sinagot ang tanong sa kanya at sinabi na hindi din niya alam kung paano, at makikita lamang nila ang sagot mula sa mga katawan na nasa loob. Kaya naman ay galit nitong sinabi na anong lakas ng loob nitong gawin yun, pinigilan naman siya ng Left Guardian sa mga sinasabi nito. Nagtaka naman ito, kaya naman ay sinabi ng Left Guardian dito na maghintay lamang sila. At nagtanong na ang Left Guardian sa mga ito habang nagpapalabas ng malakas na enerhiya, na kung sinugod ba ng mga ito ang lugar na ito para lamang sa basement. Sumagot ito na gaya nga ng nakikita nito, matapos ay sinabihan niya ang kanyang kasama na ito na ang bahala sa mga ito at pagtapos ay susunod na lamang siya, kaya naman ay mauna na ito dahil alam naman niya ang daan palabas, na sinang-ayunan naman ng kanyang kasama. Dahil dito ay inutusan ng mga ito ng Left Guardian na pigilan ang mga ito at huwag na hahayaang makatakas, ngunit naghanda naman ang kasama nito sa pamamagitan ng paghinga ng malalim, na di dinagtagal ay ibinugas sa mga pipigil sa kanyang kasama na makaalis. Sa lakas nito ay nabitak ang lupa na dinaanan ng ginawa niyang atake, napahinto naman ang mga hahabol na kasama ni Left Guardian dahil sa pinsalang natatanggap ng mga ito.
May nakalapit naman dito at sinabi na ang isang ito ay magaling sa paggawa ng mga pakulo. Habang papasugod ito ay namangha naman ito sa kanya at sinabi na mukhang ang eardrum nito ay hindi apektado sa kanyang ginawa, ngunit agad itong nagbigay dito ng isang napakalakas na atake. Sabi niya na kahit paanong gawin nito ay isa lamang ang kahahantungan, at yun ang kanyang kamatayan. Matapos ay sumubok ulit ito ng atake bilang ganti, ngunit madali lamang niya itong nasalag gamit lamang ang dalawang daliri nito. Sa nakita ay bigla itong nagdesisyon na umatras na lang, ngunit laking gulat nito dahil mabilis lamang itong nakapunta sa kanyang harapan. Agad naman niya itong inatake, kitang-kita ang matinding natamo nito dahil lamang sa isang atake na iyon, matapos ay inihagis niya lamang ito at napasabi na wala itong pinagkaiba sa dalawang bantay ng vault sa loob. Matapos ay sinabi nito sa kanyang kasama na wala nang magagawang makapigil pa sa kanya kaya naman ay umalis na ito, na agad naman itong sumangayon. Agad na sumugod dito ang left guardian at sinabi na sinong nagsabi sa mga ito na makakaalis sila sa kanyang lugar ng ganun lamang kadali, matagumpay naman itong sinalag ng kanyang master, at agad nitong sinabayan ang atakeng ginawa sa kanya ng left guardian, sa nangyari ay ang dalawa ay tumalsik sa di kalayuan. Sabi nito sa left guardian na makakaalis ang kasama niya dahil siya mismo ang nagsabi. Napapaisip naman dito ang left guardian at anong klaseng reaction speed ang ginawa nito, at ang taong ito ay lubhang napakapanganib. Napahanga naman ito sa left guardian dahil malakas ito kahit papaano kumpara sa mga bangkay sa lapag, dahil akala niya ay ganito lamang ang mayroon ng kanilang demonic cult at labis siyang nadidismaya para doon. Agad namang nagtanong dito ang left guardian at sinabi na ano ang pagkakakilanlan nito, ngunit imbis na sumagot ay mabilis itong sumugod at sinabi na masyado itong madaming tanong para sa taong malapit ng mamatay, ngunit mabilis namang nakagawa ng pag-atake ang left guardian dito upang ipang-depensa. Dahil sa bilis nito ay nagumpisa ng magseryoso dito ang left guardian, habang nakikipaglaban ay napatanong naman ito sa left guardian na kung hanggang dito lang ba ang mayroon ito. Sa nangyayari ay hirap na hirap itong masabayan ng left guardian at napapasabi na lang na ang mga atake nito sa kanya ay sobrang nakakamangha, kaya naman sabi nito na hindi niya na makakaya pa na iwasan pa ito. Sinugod niya ito gamit ang kanyang espesyal na atake, ang Flame Sword Technique, Crimson Fire Sword. Sa nakitang atake naman ito ay masayang-masaya niyang sinasabi na ito ang kanyang tinutukoy, at agad na nagpang-abot ang dalawang atake sa isa't isa. Ngunit habang nangyayari ang sabayan ay nabigla naman ito, dahil ang mga atake niya ay nagmumula sa iba't ibang anggulo, at mukhang namumukaan niya ang formation na ito. At nakita niya ang maraming fist technique na papalapit sa kanya, na matagumpay naman na tumama sa kanyang katawan, matapos ay binigyan niya pa ito ng isang panghuling atake, na nagawa naman na maipatalsek ang left guardian sa malayo. Nang makatayo naman siya, ay sinabi niya na mukhang ito ay mula sa Blade God 6 Martial Clan, sinagot naman siya nito ng isa pang tanong na kung bakit naman niya naisip na dun nga ang pananggalingan nito. Sabi ng left guardian habang napapasukan ng dugo ay ang suntok nito, at ang formation ay kahalintulad sa Blade God's skill. Masaya naman ito, kaya naman ay nagpakilala siya, at siya ay si Sahin, Blade Fist, Master na mula sa Blade God 6 Martial Art Clan. Sa isip naman ng left guardian na tama ang hula niya, at kailangan nitong masabihan ang lahat, ngunit hindi nito magawang makagalaw dahil sa internal injury na natamo nito. Kaya naman sinabi nito sa left guardian na magpaalam na ito, at agad na naghanda ng kanyang panghuling atake, ngunit may isa namang bagay ang paparating sa kanyang kinatatayuan. Sa nangyari ay napahinto naman ito, laking gulat naman niya nang makita ang tumama sa kanya, dahil ito ay ang bangkay ng kanyang kasama na pinaalis niya kanina lamang, sabi dito ng ating bida na kung ganun, ay siya pala ang master ng isang ito. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.